Mga apo, ito lamang ang nag-iisang channel ng Lola Telang. Hiling sana ng Lola na tingnan muna ang channel na pakikinggan ninyo kung ito ay mga istorya ni Lola Telang Channel. Dahil marami na ang mga manlolokong patuloy na kumukuha at nagre-re-upload ng mga istorya ng inyong Lola. Maging mapagbantay sana tayo at huwag kayong magpaloko. Hindi ko kasalanan na ako ang ginusto niya. Mas magaling lang siguro ako kaysa sa nanay mong matanda na. Mas sariwa ako at mas maganda. Binabalaan kita. Sa susunod na magsasalita ka ng kahit na anong masama tungkol sa akin, palalayasin ko kayo rito. Baka nakakalimutan mong mas mahal ako ng daddy mo kaysa sa inyo. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mo akong pagbabantaan dahil mas malakas ang hawak namin. Kapag ba kinasuhan ka namin sa pagiging kabit mo, may magagawa ka ba? Kami ang tunay na pamilya. Alam ko na kung bakit mo to ginagawa. Dahil wala kang matawag na pamilya, di ba? Iniwan ka ng mga magulang mo, kaya gusto mo ganun din ang maranasan ko. Alam mo, nakakaawa ka. Sa sobrang miserable ng buhay mo, pumayag kang maging kabit. Kaya siguro hindi ka tinatanggap ng mga magulang mo eh. Dahil baka alam nila kung gaano ka kababang babae. Alam mo kung ano ang totoo? Walang nagmamahal sa'yo. Hindi lahat ay ipinanganak sa pamilyang pangarap nila. Para kay Bea, ang magkaroon ng mabuting ina, responsableng ama at mapagmalasakit na kapatid ay isang bagay na sa panaginip na lamang niya nararanasan. Nang makilala niya si Luna na nararanasan ang pangarap niya, doon na rin magsisimula ang pagkakaroon niya ng inggit dito. Isang klase ng inggit na kakain sa kanyang puso. Dahil dito, masusubok ang tatag ng pagkakaibigan at pamilya. Magagawa nga kayang maipaglaban ni Luna ang pamilya niya na naisailalim sa itim na kapangyarihan o magiging isa rin siyang bilanggo ng kalungkutan ng pagkakaroon ng sira at miserableng pamilya. Halika na, huwag ka na mahiya. Mabait ang mga magulang ko, pati si ate ko. Medyo mukha lang yung masungit. Nakakahiya naman sa kanila. Ang kapal naman ng mukha ko para maki-family day sa inyo. Sige na, punta ka na. Maggagala na lang ako mag-isa. Nasabi ko na sa kanila na ipapakilala kita eh. Ikaw lang ang kaibigan ko. Ilang beses na kaya kitang naikwento sa kanila. Dapat nga nung anniversary ni na mami isasama kita eh. Kaso sabi mo may inaasikaso ka. Tara na! Hindi na nakatanggi pa si Bea dahil hinila na siya ng kaibigan niya papasok sa isang kainan. Nang makita siya ng mga magulang ni Luna, naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Naging masaya ang dalaga dahil yon ang unang beses na may pamilyang masaya siyang isinama at hindi ipinaramdam sa kanya na naiiba siya sa kanila. Sa pagtagal ng pagkakaibigan nila ni Luna, naging mas bukas pa ang pamilya nito para sa kanya. Kahit saan sila magpunta ay isinasama siya. Alam mo, para na tayong magkapatid, no? Kumbaga si ate tapos ikaw at ako ang bunso. Ang saya siguro kung ganun ang nangyari, ano? Para na nga akong inampun ng pamilya niyo eh. Alam mo, first time ko magkaroon ng ganyang pamilya. Yung mga magulang ko, may kanya-kanya na silang pamilya eh. At malayo sila. Tapos ako na anak nila, inaalagaan ng lola ko. Tapos, nang mamatay si lola, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Kinailangan ko pa magtrabaho bago ako makapag-aral. Tingnan mo, late na ako nag-aral. 23 na ako. Tapos kasabayan ko mga kaedad mo na, 17 pa lang. Wala namang problema ron. Alam mo ba na tuwang-tuwa sa'yo si Mami? Kasi ang sipag mo raw at ang bait. Sabi nga niya, sa mga pinakilala kong kaibigan, ikaw ang pinagkakatiwalaan niya. Kung pwede na nga naampunin ka, baka ginawa na nila. Alam mo ba na sa'yo lang siya naging ganyan? Yung ate ko na suplada, naging mabait sa'yo. Tapos, kapag may bibilhin sila para sa amin ni ate, dinadamay ka na. Yun na nga ang nakakahiya sa ginagawa ng mga magulang mo. Pero salamat kina tita at tito kasi tinanggap nila ako.
Kahit isang beses naramdaman ko na magkaroon ng pamilya. Love na love ka nila, di ba? Nagkaroon ako ng 2 ate. Ganito pala magkaroon ng kapatid, ano? Yung mga kapatid ko kasi, hindi ko nakikita. Alam mo ba, ang swerte ng mga tao na gaya mo na may buong pamilya. Pangarap ko yan, matagal na. May mga kapatid naman ako, tapos kapag nasa bahay nila ako, para naman ako ibang tao. Kunwari, magpupunta ako sa bahay ng tatay ko. Yung mga kapatid ko doon, inaaway ako. Tapos, yung asawa ni Papa, panay utos sa akin. Parang ayaw nila sa akin. Kahit sa side ng mama ko walang tumatanggap sa akin ng ganito. Minsan nga, iniisip ko na wala akong kwentang tao. Alam ko na mahirap yung napagdaanan mo dahil ilang beses mo na akong iniyakan dahil dyan. Lalo na doon sa kapatid mo sa nanay mo na pinalayas ka dahil hindi ka nakapagsaing bago siya magising. Hayaan mo sila kung ayaw nila sa'yo. Ang mahalaga, tanggap ka namin. Para ka ng anak ng mga magulang ko. Hindi naman kailangan na magkadugo para lang matawag na pamilya, di ba? Kaya isa sa blessing na natanggap ko ay nung naging magkaibigan tayo. Hindi lang friendship na ibigay mo, pati buo at masayang pamilya. Oh, salamat sisi ko. Sa paglipas ng mga araw, napapadalas na si Bea na magpunta sa bahay ng kaibigan niya. May sarili na rin siyang kwarto na ipinagawa ng ina ni Luna. Ilang beses na rin siyang inalok na lumipat doon pero palagi niyang sinasabi na pag-iisipan niya pa. Hanggang sa isang araw ay nakumbinsi siya ng kanyang kaibigan. Naging malaki rin ang tulong niya sa pamilya ni Luna, lalo na sa kusina. Dahil lumaki siyang mag-isa, natuto na siya sa buhay. Hoy, huwag ka na dyan maghugas ng plato. Sina Ate Vina na lang dyan. Hindi ka naman katulong dito sa bahay May 2 kaming maid, girl. Matatapos naman na ako. Saka ang dali lang naman maghugas ng plato Nakakahiya naman na para akong prinsesa rito sampid lang nga ako sa pamilya nyo. Anong sampid? Huwag mo nga ibaba ang sarili mo ng ganyan. Narinig mo ba sa amin na sinabi yan? Ilang beses ka na rin namang pinigilan ni Mami na magpakakatulong dito sa bahay. Wala naman akong ambag. Hindi ako nagbabayad ng rent. Tapos ayaw naman tanggapin yung pera ko kapag nagbibigay ako para sa pambili ng pagkain. Hindi ako sanay sa ganito. Alam mo na, feeling ko isusumbat sa akin ito sa susunod. Hindi ganun ang pamilya namin. Never kaming nanunumbat sa mga itinulong namin. Ilan na rin naman sa mga kamag-anak namin ang nakituloy sa bahay, no? Yung iba doon pinag-aral ni na Mami at Daddy, pero wala namang isinumbat. So, huwag ka mag-alala sa ganyan. Kapag graduate natin, maghahanap agad ako ng work. Tapos, kapag may sahod na ako, mas makakabawi ako sa inyo. Ililibre ko rin kayong buong pamilya mo. Okay, sige. Pero sa ngayon, focus tayo sa studies. Malapit na graduation natin, ilang months na lang. Tara na, iwan mo na yan dyan. Samahan mo ako sa garden, doon tayo tumambay. Nagpatuloy ang araw na parang isang pamilya sila sa loob ng iisang bahay. May mga panahon na naiilang si Bea dahil sa sobrang bait ng mga magulang ng kaibigan niya. Pero dahil pangarap niya yon, tila ba unti-unti na rin niyang niyayakap ang pagkakataon na meron siyang isang buo at masayang pamilya. Ngunit hindi rin niya maiwasan na kapag naroon ang ibang kamag-anak ni na Luna, tingin pa rin sa kanya ay sampid lang. May iba pa na pinapamukha sa kanya yon at sinasabing oportunista siya. Dahil lang sa malaki ang nagiging pakinabang niya sa mga magulang ng kaibigan. Oh, bakit nandyan ka? Ayaw mo ba lumabas? Nandyan na sina tita. Hindi na. Hindi naman ako kailangan dun Alam mo naman ang mga sinasabi nila sa akin. Kapag nakikita nila ako, parang nasisira ako na agad ang araw nila. Ganun lang talaga yun si tita. Kasi akala nun lahat ng tao manloloko. Huwag mo nalang pansinin. Kakain na tayo mamaya. Alangan naman mag-isa ka rito, di ba? Pag-uusapan pa mamaya yun tungkol sa dibu ko. Sige, susunod ako. Maliligo muna ako. Sunod ka ha. Baba na ako. Ayaw ni Bea lumabas dahil iba na naman ang magiging tingin sa kanya ng mga tao.
Sa katunayan, nag-iipon na rin naman siya para makakuha ulit ng paupahan niya. Sadyang mahal lang ang nagiging gastos sa kanyang pag-aaral. Ayaw niyang umasa sa tulong ng mga magulang ni Luna. Nang lumabas na ang dalaga sa kwarto, sumilip muna siya sa baba. Nakita niya kung paano maging masaya ang mga yon. Nakayakap pa si Luna sa kanyang ina habang ang ate naman nito ay panay ang kwento. Hindi niya maiwasan na isipin ng sarili niya na siya si Luna. Na hindi siya nakikihati sa atensyon ng magulang ng iba dahil kusa siyang minamahal ng mga yon. Ibinibigay ang lahat sa kanya. Hindi niya ikakaila na sa tuwing nakikita niyang masaya ang mga yon, naiinggit siya sa kaibigan. Bumaba siya at ang tawanan kanina ay natigil dahil sa sama ng tingin ng tiyahin ni Luna. Sisi, tingnan mo to. Ano bang mas magandang gown? Itong 3 kasi ang napili ko, hindi ko palang alam kung anong gagamitin ko. Tapos, ito yung magiging dress nyo. Same kayo ni ate ng color, pero magkaiba ng design. Bakit pati ako mag-dress? Meron naman ako dyan. Ano bang kulay dapat? Hindi na, kasama naman yan sa kinuha ni na mami. Tayong pamilya may special na dress. Check mo nga kung gusto mo ba. Sa linggo kasi pupunta yung magsusukat. Okay lang sa akin kahit na ano. Nagpapasaring pa ang tiyahin ni Luna at sinabi na dapat hindi na siya sinasama sa pamilya dahil kaibigan lang naman siya ni Luna. Pero umapila si Luna at sinabi na parang magkapatid na silang dalawa. Wala rin naman daw problema sa mga magulang niya ang desisyon niya na yon, kaya sana wag na lang siyang pakialaman. Sa paglipas ng mga araw, walang ibang binabanggit si Luna kundi ang tungkol sa darating na kaarawan. Kahit na nasa paaralan sila, madalas na yon ang usapan dahil ang iba sa mga kaklase niya ay nagtatanong sa kanya. Batid sa kanilang lahat na mayaman ang pamilya ni Luna, kaya magiging enggrande ang pagdaos ng 18 taong gulang nito. Basta lahat kayo bibigyan ko ng invitation. Tapos may nakalagay naman doon kung 18 candles or 18 roses kayo. Sumunod kayo sa motif at theme ng event, ha? Kapag kayo naiiba, hindi ko kayo papapasukin sa loob. Ang dami mo palang iimbitahan? Oo naman, kasi malaking venue yun eh. Bilang na yan sa kinuha ni na mami na package. Alam na nila yan. Paano yung mga kamag-anak nyo? Oo, kasama na rin sila. Kaya uuwi si na tita galing sa Canada. Tapos yung mga pinsan ko rin na nasa ibang bansa. May mga pasobra pa nga eh. Basta ang sabi ni Daddy, mahal ang ginastos nila para sa dibu ko. Kaso hindi niya sinabi kung magkano talaga. Gusto niya raw kasi na maging bongga. Kasi nga 18th birthday ko yun. Same kay ate noon. Nakita mo ba yung pic nung debo ni ate? Mukha siyang prinsesa doon. Inabot daw ng 100,000 yung gastos nila. Kasi mas maraming friends si ate tapos panganay pa. Ang yaman ng mga magulang mo talaga, no? I mean, pati birthday na ganyan, kailangan gastusan pa ng 1,000. Biro nga ni Daddy na pagkapanganak pa lang sa amin, nakabudget na yon. May mga business kasi si Dad tapos yung mga pamana na nakuha nila sa mga magulang nila. Sabi kasi nila sa amin, ibibigay daw nila yung best life sa amin. Kaya lahat ng gusto namin pwede naming makuha. Hindi lang talaga kami masyadong maluho ni ate. Ang swerte mo talaga. Sana nagkaroon ako ng ganyang mga magulang sa'yo. Nung kasing debo ko, wala akong naging ganap eh. 2 lang kami ni Lola na magkasama. Tapos, naalala ko, nagluto siya ng noodles na nilagyan niya ng dahon ng malunggay. Tapos may bahaw yung kapitbahay na bigay sa amin. Yun ang pinagsaluhan namin. Ni minsan, hindi pa ako naghanda ng birthday ko. Nakalimutan ko na nga kung kailan ba ang birthday ko eh. Tapos ikaw, halos imbitahan na ang buong Pilipinas para lang makita kung gaano kakaganda sa birthday mo. Huwag ka na malungkot kasi sa birthday mo papahandaan ka namin. Kami na ang pamilya mo, di ba? Ayoko pa namang nakikita kang nakasimangot. Pati ako nalulungkot. Nakikipamilya lang naman ako. Kung hindi naman dahil sa'yo, wala silang pakialam sa akin eh. Nakakahiya na nga. Feeling ko kapag nagkamali ako, ang daming maisusumbat sa akin. Huy, never kaming nanumbat, no? Ikaw pa kaya?
Alam ng mga magulang kong love na love ko ang friendship natin. Kaya love ka rin nila. Nakakatawa naman yan. Ikaw lang ang mahal nila. Hindi ako kasali doon. Nabubuo na ang magkahalong galit at inggit sa dibdib ni Bea. Alam niyang mali na makaramdam siya ng ganon, pero sa tuwing nakikita niyang masaya si Luna at ang pamilya nito, hindi niya mapigilan ang sarili na hilinging masira ang samahan na yun. Alam ni Bea na lamang ang kaibigan niya sa lahat ng bagay, maliban na sa pagiging mayaman, matalino at maganda rin si Luna. Sa paglipas ng panahon, kinimkim ni Bea ang inggit na nararamdaman niya dahil iniisip niya na kailangan niya pa ang pamilya ng kaibigan niya. Malaki ang tulong nila sa kanyang pag-aaral at hindi pa naman siya nakakagawa ng mali na maaari nilang ikagalit. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Luna, ang kanyang kaarawan. Hindi maikakaila na mukha siyang isang prinsesa. Sa damit niya, sa ayos niya, at sa kung paano siya pakitunguhan ng mga tao sa paligid niya. Dahil sa kanya napunta ang lahat ng atensyon, parang isang anino lang si Bea. Walang pumapansin, walang kumakausap. Nakatingin lang siya sa kaibigan niyang minamahal ng lahat. Ang daming nagbibigay ng magandang mensahe at regalo. Mararanasan ko rin yan balang araw. At ikaw, alam kong mararanasan mo rin ang pagdurusa na pinagdaraanan ko. Hindi pwedeng palagi kang masaya. Hindi pwedeng palagi na lang akong talunan. Makukuha ko rin ang lahat ng meron ka. Nang maibaling sa kanya ang paningin ng kaibigan, kumaway ito na may malawak na ngiti sa labi. Habang siya naman ay nagpanggap na masaya para rito. Nang matapos na ang kasiyahan, umuwi silang pagod lahat. Lalo pa at ang dami rin nilang binitbit na regalo galing sa mga nagmamahal kay Luna. Pahinga na tayo. Tulungan mo ako bukas mag-open ng mga regalo ko, ha? Wala naman tayong pasok eh. Ang sakit ng katawan ko, grabe. Ganito pala nakakapagod kapag nagdedebo ka. Ang ganda mo nga eh. Kaya ang dami rin talagang nagpa-picture sa'yo. Tapos naririnig ko mga kaklase natin, sinasabi nila na may kamukha kang artista. Loko talaga ang mga yun. Palagi naman nila sinasabi sa akin na mukha akong artista. Pagod na talaga ako. Tulog na ako, ha. Good night. Umakyat na si Luna habang ang kaibigan niya ay naiwan sa sala, kung saan nakatingin ito sa iba't ibang regalo na natanggap ng kanyang kaibigan. Hindi niya maaalis sa utak niya na paano kung sa kanya yun lahat. Siguro hindi siya mapapagod na buksan lahat ng yun. Habang pinagpapantasyahan ni Bea ang buhay ng kaibigan niya, biglang may pumasok na isang lalaki. Namumukhaan niya yon dahil isa yon sa mga bisita ng pamilya ni Luna. Oh, gising ka pa pala. May naiwan pa kasing regalo sa labas, ipinasok ko na lang. Ililipat ko kasi yung sasakyan, dito kami magpapark. Sino ka nga ulit? Si Bea po, yung kaibigan ni Luna. Ikaw yung kinukwento ni Luna na kasama nila sa bahay. Tawagin mo na lang akong Tio Celso. Kapatid ko ang mami ni Luna. Kami yung galing sa Canada. Naaalala ko po kayo kasi lagi kayong kinukwento ni Luna. Kayo nga raw po yung nagpadala ng branded na bag sa kanya last year. Nice to meet you po. Diyan yung bahay ng anak ko sa kabila lang. Kaso hindi kasya yung sasakyan namin eh. Kasi nandun yung ibang mga kamag-anak. O sige, pahinga ka na rin. Nakakapagod ngayong araw na to. Sa tingin ni Bea, yun lang ang mabait na kamag-anak ni Luna na nakitungo ng maayos sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng kaibigan niya para samahan siyang buksan ang mga regalo na nasa sala pa rin. Dahil kinahapunan daw noon ay kakain sila ng sama-sama bago umalis ang iba nilang mga kamag-anak. Wow! Ang ganda naman ng damit na yan. Parang sinadya pa ata ng designer yan para sa'yo. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganyan.
Sigurong mahal niya na no. Pinagkagastusan pa ha. Siguro gawa to ni Ninang Jin kasi designer yun eh. Tapos meron siyang sariling clothing brand. Minsan siya nagde-design ng mga dress ng mga artista. Parang halos sa mga kamag-anak mo may mga kaya talaga no? Kung hindi sila negosyante, mga nagtatrabaho at nakatira sa ibang bansa. Ang galing naman. Ibang feeling kapag nabubuhay kang may ganyang privilege sa'yo. Kakaingitan ka talaga ng lahat. Oo, meron din nga mga nasa government. Yung kahapon, naalala mo ba yung kalbo na nagsayaw sa akin sa 18 Roses? Yun, pamangkin ni Papa yun. Konsihal yun. Marami naman kapit ang pamilya namin pero wala lang naman yun para sa akin. Ang mas may impluensya kasi yung pamilya ni Daddy, lalo na yung lolo ko. Ay, wag na nga nating pag-usapan yung inggit-inggit na yan. Hindi naman din kasi ako mayabang. Kapag pala graduate mo ng college, may backer ka na kaagad ano? Ayos yan, pwede ka makakuha ng magandang posisyon. Ayoko ng ganun. Kahit na may mga kapit kaming ganyan, gusto ko pa rin yung ako yung nagpapakahirap para makuha yung posisyon na gusto ko. Ano nga palang kukunin mong course kapag graduate natin? Hindi na ako mag-aaral. Matanda na ako para dyan. Tatapusin ko lang talaga tong grade 12 para at least meron akong may papakita kapag nag-apply ako ng work. Ha? Di ba ang sabi mo gusto mo maging architect? Matalino ka naman ah. Pwede ka makahanap ng scholarship. Or gusto mo patulungan kita kay Daddy? Hindi na, wag na. Nakakahiya na nga na sila na nag-sponsor sa pag-aaral ko ngayon. Tapos nakatira pa ako sa inyo ng libre. Okay na yun. Kasi kung mag-aaral pa ako ng ilang taon pa, matanda na ako noon. Paano pa ako makakahanap ng trabaho? Alam mo naman kapag ganitong normal na tao sa amin, hindi kami basta makakakuha ng magandang career. Normal na tao rin naman kami ah. Saka mas maganda magiging trabaho mo kapag graduate ka ng college. Mas maraming privilege. Naku, yung mga privilege na yan para sa mayayaman lang yan. Hindi mo yun maiintindihan kasi ikaw, ipinanganak ka ng may ganyan. Basta ang gusto ko, trabaho na kaagad. Kasi nga, hahanap na rin ako ng bahay na titirhan ko. Tapos, bubuhayin ko ang sarili ko. Aalis ka na rito sa bahay? Malamang, hindi naman ako anak ng mga magulang mo. Kapag ikaw nag-aral na ng college, malamang lilipat ka na ng bahay malapit sa magiging university mo. Ateneo de Manila ba naman yun, girl? Ako may iwan dito sa bahay nyo. Next year, lilipat na rin ng bahay ang ate mo. Saan mo ba balak mag-work? Gusto mo dun ka na lang sa kondo ko? Hindi habang buhay na magkasama tayong dalawa. Gusto ko na rin bumukod. Pero kahit na anong mangyari naman, magiging magkaibigan pa rin tayo, di ba? Pwede mo kong puntahan sa kondo ko o kaya magkita tayo paminsan-minsan. Mamimiss kasi kita eh. Ikaw lang talaga ang tinuturing kong totoong kaibigan ko. Tingnan na lang natin ang mangyayari sa susunod. Isa sa dahilan kaya nais na ni Bea na bumukod ay para putulin na rin niya ang ugnayan sa kaibigan. Hindi siya natutuwa na may nababalitaan siyang magandang nangyayari kay Luna dahil isa yung sampal sa kanya. Na kahit anong gawin niya, malayo ang buhay ng kanyang kaibigan kaysa sa buhay na kaya niyang maabot. Kahit na hindi yun pinaparamdam sa kanya ni Luna, yun naman ang sinasabi ng utak niya. Ilang linggo pa ang lumipas, tila ba nagiging malamig na ang pakikitungo ni Bea sa kaibigan niya. Hindi na sila nagsasabay umuwi at minsan kapag nasa loob sila ng paaralan ay hindi niya ito kinakausap. Tila ba nakahalata na si Luna at inisip na maaaring may tampo sa kanya ang kaibigan. Pwede ba tayong mag-usap muna? May sasabihin lang sana ako sa'yo. Need ko ng advice mo eh. Busy ako eh. Tungkol ba saan yan? Galit ka ba sa akin? May nasabi ba ako o may nagawa akong masama? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Busy lang ako dahil alam mo naman na ang daming pinagagawang activities, diba? Bumababa pa ang grades ko, kailangan ko maghabol dahil baka hindi pa ako makagraduate. San ka ba nahihirapan? Tulungan na lang kita. Pwede naman tayong sabay mag-study sa bahay.
Hindi na, kaya ko na to. Ano bang sasabihin mo sa akin? Mahalaga ba yan? Mahalaga to para sa akin at sa'yo ko lang to sasabihin. Huwag kang maingay ha. Tungkol saan? Bakit ka bumubulong? Kilala mo si Yves, di ba? Nagtanong kasi siya sa akin kung pwede niya akong ligawan. Kaso hindi ko sigurado kung papayag ako kasi sabi ko sa parents ko hindi muna ako magbo-boyfriend. Pero crush ko kasi siya, di ba? Alam mo naman yun. Eh di sabihin mo ayaw mo pa. Para yan lang eh. Akala ko kung anong problema. Kahit na ang daming dinadaldal ni Luna, hindi siya pinapakinggan ang kaibigan niya. Naiinis si Bea sa mga naririnig niya dahil matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Yves at hindi niya akalain na pati yun ay mapupunta sa kaibigan niya. Nang matapos na ang klase nila, hindi sumabay si Bea sa sasakyan na sundo ng kanyang kaibigan. Sa halip ay naglakad lang siya. Ang paliwanag niya ay may kikitain siya. Pero sa totoo lang, gusto niyang maglabas ng sama ng loob, kahit na mag-isa lang siya. Nakaupo si Bea sa isang gilid habang mariin niyang nilulukot ang litrato ng kanyang kaibigan. Bakit ba lahat na lang dapat sa'yo? Ikaw nang mayroong masayang pamilya. Mahal ka ng lahat. Pati ba naman yung lalaking gusto ko, ikaw pa rin ang pipiliin? Ano ba meron ka na wala sa akin? Kaya ko rin naman maging masigit sa'yo eh. Simula ngayong araw na to, hindi na kita kikilalaning kaibigan at sisiguraduhin ko na lahat ng meron ka, mawawala yan sa'yo mula sa masaya mong pamilya hanggang sa mga pangarap mo. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging ilag na si Bea sa kaibigan niya at maging sa mga magulang nito. Dahil abala palagi sa negosyo at trabaho ang mga magulang ni Luna, hindi masyadong napapansin ang pagbabago ng relasyon ng magkaibigan. Wala na rin sa bahay ang ate ni Luna dahil nakalipat na ito sa binili niyang kondo. Habang mag-isa sa garden si Bea, nilapitan ito ng kaibigan niya para kausapin. Hindi ko alam kung anong mali ang nagawa ko sa'yo, pero bakit feeling ko iba ka na? Anong iba? Hindi ka na katulad noon. Parang hindi na ikaw yung kaibigan na nakilala ko. May problema ka ba? Baka matulungan kita. Wala, hayaan mo na ako. Bakit ba ako pa ang kailangan mong problemahin? Hayaan mo ako, gusto ko mapag-isa. Dahil alam kong hindi ka naman talaga ganyan. Ano bang gumugulo sa isip mo? Sa activities ba? Sa family mo? O sa sarili mo? Ano? Sige na, sabihin mo na sa akin. Nag-aalala din naman ako sa iyo eh. Sinabi ko na ngang wag mo akong pakialaman. Hindi porket bahay niyo to, kailangan mo akong sundan ng sundan. Nakakainis eh. Naiinis ka ba na makulit ako? Alam mo naman na ganito na ako, di ba? Naririndi ka ba sa mga kwento ko? Hindi ba gano'n naman talaga ang magkakaibigan? Paulit-ulit ka na lang eh. Gusto mo talaga malaman kung anong dahilan kaya ganito ako? Ha? Gusto mo? Kumalma ka muna. Hindi ako sanay na may sumisigaw sa akin. Hindi ka pala sanay. Sana hindi mo ako kinausap. Ano ba kasing nagawa kong mali? Maraming mali sa'yo, Luna. Marami akong galit na kinikimkim. Dahil lahat na lang ikaw ang panalo. Kung alam mo lang kung gaano kasakit na makita kong masaya ang pamilya nyo habang ako walang matawag na nanay at tatay. Kung alam mo lang kung paano ako manliit sa sarili ko habang ikaw ipinagmamalaki ka ng lahat. Ingkit na ingkit ako sa'yo. Pero wala akong magawa eh. Dahil hindi ko naman mararanasan yung nararanasan mo eh. Hindi ba? Pamilya na tayo? Hindi naman iba ang turing sa'yo ng mga magulang ko. Hindi naman pinapamukha sa'yo na may kulang sa buhay mo. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Hindi tayo pamilya. Dahil kahit na pagbali-balik na rin natin ang mundo, kaya lang nila ako tinatanggap dahil sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan dahil kahit na minsan, hindi mo naranasan ang mga napagdaanan ko sa buhay. Hindi ko naman kasalanan na ipinanganak ako sa ganitong buhay. Yun na nga eh!
Bakit ikaw pa ang nakaranas niyan kung pwede sanang ako na lang? Bakit ikaw pa ang may buong pamilya? Bakit ikaw pa ang namuhay ng marangya? Bakit? Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Please, ayokong pag-awayan natin ng ganitong bagay. Mahal na mahal kita bilang kaibigan ko. Mahal ka rin ng pamilya ko. Ayokong masayang lang lahat ng pagsasama natin dahil lang sa ganito. Walang totoo sa mga yon. Kaya lang naman ako nagtitiis sa'yo dahil may pakinabang ako eh. Dahil pilit ka ng pilit sa akin at panay kabigay ng kung ano-ano. Pero sa totoo lang, sukang-suka na ako sa tuwing nakikita kita. Hindi ko kailanman tinanggap sa sarili ko na magkaibigan tayong dalawa dahil ayoko sa'yo. Hindi pa nailalabas ni Bea ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya. Pinipilit niya ang sarili na pigilan yun, lalo pa at nakikita niyang umiiyak si Luna. Mababaw ang emosyon ng kaibigan niya pagdating sa mga ganitong bagay. Ilang beses din na humingi ng tawad sa kanya si Luna dahil ayaw nitong mawala siya. Pinili na lang din niyang makisama dahil malaki pa ang pakinabang na nakukuha niya rito. Sasabay ka ba sa akin? Tara na, andyan na si Dad. Siya ang susundo sa atin. Daan din tayo sa mall. Magpapasukat kasi ako ng bagong salamin. Tara na, ikaw rin. Ang sabi mo kasi sumasakit ang ulo mo. Baka sa mata mo rin yan. Hindi ako makakasabay ngayon. May dadaanan pa ako. Baka nga hindi ako makauwi eh. Chat na lang kita. Bakit? Saan ka ba pupunta? Basta, sasabihan na lang kita kung uuwi ba ako o hindi. Pero malaki ang chance na hindi ako uuwi. Mahalaga kasi itong gagawin ko. Sumang-ayon na lang si Luna sa sinabi ng kaibigan niya. Kahit na anong pagsusungit ni Bea, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni Luna. Nais kasi nito na maibalik ang dating sigla ng pagkakaibigan nila na malabo na ring mangyari. Natatanaw ni Bea ang sasakyan ni na Luna at kitang-kita niya kung paano maging masaya ang mag-ama. Mas lalo lang na nag-aalab sa puso niya ang galit. Nang makaalis ang sasakyan, lumabas na rin siya. Hindi totoo na may pupuntahan siya. Ayaw niya lang makasabay ang kaibigan. Sandali siyang nakituloy sa kaibigan ng lola niya. Habang naroon siya pansamantala para magpalipas ng gabi, nanunood siya sa cellphone niya. Hanggang sa may napadaan na isang video patungkol sa gayuma. Kung ano-ano naman tong tinuturo sa video na to. Manggagayuma ka ng tao. Eh hindi naman totoo mga ganito eh. Tapos ang dami pang nagpapaniwala sa comment section. Ay, hindi na talaga maalis sa mga Pilipino ang pagiging uto-uto. Hindi niya napansin na nakikinig pala ang matandang kaibigan ng lola niya. Nabanggit sa kanya na tunay ang gayuma at sa katunayan ay marunong nun ang kanyang lola. Hindi niya lang masyadong nagamit dahil sa mga sumpa na bumalik sa kanya. Doon lang naalala ni Bea ang sabi sa kanya ng lola niya na meron silang lahi na marunong kumontrol ng emosyon ng isang tao. Hindi lang sa kanya itinuro kung paano yun. Bigla na lang din nagkaroon ng interes ang dalaga sa panggagayuma kahit na hindi naman niya alam kung kanino niya yun gagamitin. Kahit na lumipas na ang mga araw, hindi pa rin naaalis sa isipan ni Bea ang tungkol sa pagriritual na mayroong kinalaman sa gayuma. Kung may gagayumahin ako, sino kayang pwede? Mayaman na lalaki na lang siguro. Para naman magkaroon ako ng magandang buhay. Sumilip sa labas si Bea matapos niyang makarinig ng ingay. Nagsasalita ang ama ni Luna at narinig niya na kausap no ng kanyang asawa na nagpapaalam na hindi sila makakauwi ni Luna. Habang pinagmamasdan ni Bea ang ama ng kaibigan, nakaisip siya ng maitim na plano. Paano kung ikaw ang gayumahin ko? Mas okay yun dahil mayaman ka naman. Tapos, masisira ang pamilya niyo. Mararanasan din ni Luna ang pagkakaroon ng broken family. Makakaganti na rin ako sa kanya. Si Raymond ang naging puntirya ng dalaga.
Wala naman siyang nararamdaman na emosyonal na ugnayan nila, pero gusto niyang maging daan yon para sa ikasisira ng kaibigan niya. Sinunod niya ang turo sa video na kanyang napanood. Sa unang subok niya, walang nangyari dahil maling kandila ang nabili niya. Umabot pa ng 3 beses niyang pagriritual bago niya naisakatuparan ang plano niya. Paunti-unting nagbabago si Raymond. Naging patagurin ang relasyon nilang dalawa. Bakit kaya wala pa si Daddy? Ang sabi niya susunod na raw siya eh. Nauna pa si ate makapunta rito. Dati hindi naman yun nalilate kapag anniversary nila ni Mami. Baka kasi may ibang ginagawa o pinupuntahan. Mamaya lang nandyan na yan. Kanina pa tayo nandito eh. Si Mami, inaantok na yan. Pagod din yan sa trabaho. Ay, ano kaya nangyari kay Daddy? Sa tagal ba naman nila ng mami mo? Alam nga naman na maging sweet lang sila palagi. Baka may trabaho. Imposible yun. Dahil mas inuuna ni Dad ang mami ko kahit na busy siya. Ngayon lang to nangyari talaga. Last year, nang surprise pa nga siya tapos nagpunta sila sa abroad. Parang lagi silang bagong kasal. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin, pero ang daming nagbabago kay Daddy. Ewan ko ba? Oh, ayan na pala siya. Sabi sa'yo darating yan eh. Mukha lang pagod. Palihim nang ngumiti si Bea kay Raymond, habang ang tingin naman sa kanya ng lalaki ay malagkit. Habang sama-sama silang kumakain, pasimpleng naghaharutan ang dalawa, habang si Raymond naman ay walang pakialam sa kanyang asawa. Maging ang paa ni Bea ay dumadampi sa binti ng lalaki. Pansin niya ang panggigigil nito sa kanya. Ilang sandali pa, nagpaalam si Raymond na may kukunin siya sa sasakyan. Regalo niya raw sa asawa niya, pero sumenyas ito kay Bea para sumunod sa kanya. Saan ba ang banyo? Ang sakit ng tiyan ko. Sabay na tayo. Kanina pa rin ako naiihi eh. Hindi naman ako naiihi. Gusto ko magbawas. Sumama ang tiyan ko dahil ata doon sa kinain ko. Pwede naman. Hintayin na lang kita matapos. Or ako na muna. Hindi na nga muna, di ba? Ako na lang muna. Pati ba naman sa CR? Makikipag-agawan ka sa akin? Maghintay ka dyan. Nabigla ang ina at ate ni Luna dahil sa inasta ng kaibigan nito. Umalis si Bea at pasimple siyang lumabas. Nang makapunta siya sa sasakyan, sabik na sabik sa kanya si Raymond. May nangyari sa kanila kaya ang tagal nila bago nakabalik. Ilang beses pang tumawag sa cellphone ni Bea ang kaibigan niya. Pagkabalik nila, nauna si Bea na halatang pagod at pawis. Sumunod naman si Raymond na gulo-gulo pa ang buhok at damit. May dala siyang malaking kahon at inabot sa kanyang asawa. Anong nangyari? Bakit ang tagal niyo namang nakabalik? Galing ako CR, wala ka naman doon, Bea. Saka bakit parang may lipstick ang polo mo, Dad? Doon ako sa likod nag-CR. Ang sabi kasi sira daw yung flash dyan. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko hanggang ngayon eh. Ay, hirap na hirap ako kayo na sa CR. Tapos ang init pa. Kaya yan, mukha akong dinilaan ng sawa. Si Raymond naman ay nangatwiran na nahirapan siyang kunin ang regalo sa sasakyan dahil sa katabi niyang kotse na nakadikit doon. Hindi niya dinipensahan ang lipstick sa polo niya na naging dahilan para mag-away sila ng kanyang asawa. Yun ang unang beses na nakita ni Luna ang kanyang mga magulang na nagkakagulo. Hanggang sa makauwi sila sa bahay, nagsisigawan ang dalawa. Dahil wala ang ate ni Luna, mag-isa siyang umiiyak at inaawat ang dalawa. Dahil hindi sila nagkasundo, magkahiwalay sila ng kwarto na pinagtulugan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Paano kung may babae nga si Dad? Ilang taon na silang kasal. Ngayon lang sila nagsigawan ng ganyan. Ganyan talaga ang mag-asawa. Dumarating talaga ang tukso. Saka kung maghihiwalay man sila, okay lang kasi matanda naman na kayong mga anak nila eh. Hayaan nyo na lang hanggat may pera kayong makukuha sa may papamana ng daddy ninyo.
Masaya ang pamilya namin. Bata pa lang ako, nakikita ko na kung gaano kamahal ng daddy ko si Mami. Kahit na sinong babae pa ang lumingki sa kanya, ni minsan hindi pumatol si Dad. Tulungan mo naman ako. Oh, ano naman ang maitutulong ko dyan? Pakialam ko naman sa problema ng pamilya nyo. Normal naman sa lalaki na magkaroon ng kabit, ano? Huwag lang yung mami mo magkaroon dahil iba na yun. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi naman ganong klaseng lalaki si Dad eh. Kilala ko siya. Alam kong hindi yun basta magkakaroon ng ibang babae. Kapag nalaman ko lang kung sino ang babae niya, baka masaktan ko yun. As if naman papayag din yung babae na masaktan mo siya. Hayaan mo na yan sila. Matatanda na sila. Alam na nila ang ginagawa nila. Papasok na ako sa kwarto ko ha. Pagod ako ngayong araw. Hindi na nakinig pa si Bea sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Ang alam lang niya, unti-unti na niyang naisa sa katuparan ang pagsira sa buhay ni Luna. Kapag naghiwalay na ng tuluyan ang mga magulang nito, mas magiging masaya siya. Nang tulog na ang lahat, nagpunta si Bea sa kwarto kung saan natutulog si Raymond. Sinamahan niya yon buong magdamag at kinausap. Alam mo, dapat yung anak mong si Luna, hindi mo yan ini-spoiled eh. Hayaan mo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Bawiin mo yung kondo na ibibigay mo sa kanya. Tapos, sa mamahaling university siya mag-aaral, di ba? Sabihin mo na hindi mo siya susuportahan. Kung gusto niya, gumawa siya ng paraan para makapag-aral ng law. Hayaan mo na rin yung asawa mo. Naku, hindi naman yun maganda eh. Mayaman lang yun at maputi, kaya akala mo maganda. Mas maganda pa rin ako, no? Mas bata at mas masarap, di ba? Dapat sa akin ka mag-focus. Para kapag naghiwalay na kayo, bubuo na tayo ng sarili nating pamilya, di ba? Dapat ako na lang ang mahal mo, hindi na sila. Dahil nasa ilalim ng mahika si Raymond, napapasunod siya ni Bea. Kinabukasan, nang magising ang dalaga ay agad siyang lumabas sa kwarto. Pero nasa lubong niya si Luna. Anong ginawa mo sa room ni Dad? Bagong gising ka lang ba? Huwag mo sabihin na dyan ka natulog. Kagigising ko lang, huwag mo sirain ang mood ko. Kausapin mo nga ako ng maayos. Ikaw ba ang kabit ni Daddy? Hindi ko yan kailangan sagutin. Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Bitiwan mo ako! Buisit! Doon na nagsimula ang pagdududa ni Luna. Hanggang sa isang araw, tuluyan ngang ginawa ni Raymond ang sinabi sa kanya ni Bea. Dahil sa mga binitiwan niyang salita, nagtalo na naman silang mag-asawa. Dahil sinabi ng ina ni Luna na lahat ng paghihirapan nila ay para sa mga anak nila, kaya wala siyang karapatan na pahirapan si Luna. Muli na namang nagkaroon ng sigawan hanggang sa nagkasiraan ng gamit. Nananakit na rin ang ama ni Luna. Daddy, tigilan niyo na po yan. Bakit niyo naman sinuntok si Mami? Hindi na kayo yan eh. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit parang ibang tao na kayong makitungo sa amin? Pinaliwanag ni Raymond na siya ang padre de pamilya, kaya lahat ng sasabihin niya ang dapat na masunod. Hindi magawang maisumbong ni Luna sa kanyang ate ang mga nangyayari sa kanilang pamilya dahil nasa ibang bansa ito. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malala pa ang ugali ni Raymond. Hindi na siya makausap ng matino at tanging si Bea lang ang sinusunod niya. Naging mas hayag na rin ang relasyon nilang dalawa. Nagsasama sila sa iisang kwarto kahit na nakikita pa sila ng asawa at anak ni Raymond. Dahil hindi na maatim ni Luna ang harap-harapang panloloko ng kanyang ama, kinausap nito si Bea. Ano ba talagang ginagawa mo? Tinanggap ka namin hindi para sirain ang pamilya namin. Inahas mo ang daddy ko at ngayon nagmamatapang kang kabit? Mag-ingat ka sa pananalita mo! Hindi ako kabit! Hindi ka kabit?
Anong tingin mo sa sarili mo? Asawa ng daddy ko? Nandito mismo sa loob ng bahay na to ang asawa niya. Ang pinakasalan niya. Ano? Walang-wala ka na ba talagang makitang lalaki? Kaya sinunggaban mo na pati ang lalaking may asawa na? Hindi ko kasalanan na ako ang ginusto niya. Mas magaling lang siguro ako kaysa sa nanay mong matanda na. Mas sariwa ako at mas maganda. Binabalaan kita. Sa susunod na magsasalita ka ng kahit na anong masama tungkol sa akin, palalayasin ko kayo rito. Baka nakakalimutan mong mas mahal ako ng daddy mo kesa sa inyo. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag mo akong pagbabantaan dahil mas malakas ang hawak namin. Kapag ba kinasuhan ka namin sa pagiging kabit mo, may magagawa ka ba? Kami ang tunay na pamilya. Alam ko na kung bakit mo to ginagawa. Dahil wala kang matawag na pamilya, di ba? Iniwan ka ng mga magulang mo kaya gusto mong ganun din ang maranasan ko. Alam mo, nakakaawa ka. Sa sobrang miserable ng buhay mo, pumayag kang maging kabit. Kaya siguro hindi ka tinatanggap ng mga magulang mo dahil baka alam nila kung gaano ka kababang babae. Alam mo kung anong totoo? Walang nagmamahal sa'yo. Walang hiya ka! Hindi yan totoo! Totoo yun! Kaya ka nga pilit na nangaagaw ng pagmamahal ng ibang tao dahil wala ka nun Kung alam ko lang sana noon na ganyan ka, hindi na kita pinapasok sa bahay namin. Nauwi ang sagutan nila sa pisikal na away. Nagsabunutan sila at wala ni isa sa kanila ang handang tumigil. Dahil dalawa lang silang nasa bahay, walang ibang umawat sa kanila. Hanggang sa dumating ang tiyuhin ni Luna. Ano bang nangyayari? Bakit ba nag-aaway kayong dalawa? Dahil traidor ang babae na yan. Siya ang dahilan kaya nag-aaway sina mami at daddy. Siya ang kabit ni dad. Sinisigurado ko sa iyong pagpapayaran mo tong ginawa mo sa akin. Hindi ako papayag na masasaktan lang ako ng ganito. Galit na umalis si Bea sa harapan ng dalawa. Ang tiyuhin naman ni Luna ay inasikaso siya at nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Ilang buwan lang akong nawala, may ganito na palang nangyayari. Kailan pa to? Nitong nakaraan lang po namin nalaman na siya ang kabit ni dad. Hindi pa nga po to alam ni ate dahil ayaw naming magulo siya sa pag-aaral niya ng masteral sa abroad. Pinipilit naming ayusin ni ma'am dahil kumakausap na kami ng abogado. Hindi lang namin ito masyadong mailabas dahil baka mapag-usapan. Hindi lang pamilya namin ang masisira, pati ang pangalan ni dad. Hihintayin ko makauwi si Raymond para makausap siya. Hindi ko alam na may ganito nangyayari sa pamilya nyo. Hindi rin naman kasi nagsasabi ang mami mo. Kaya pala nung nakaraan na nakausap ko siya, para siyang umiiyak Ano ba yan? Bakit naman bigla may ganitong eskandalo? Hindi lumabas si Bea sa kwarto niya dahil alam niyang pagtutulungan lang siya. Hinintay na lang din niyang makauwi si Raymond at doon siya nagdrama. Tingnan mo, may pasakot mga kalmot. Sinaktan ako ng anak mo. Gusto niya akong patayin kanina. Natatakot na ako sa kanila. Nababaliw na sila. Wala ka na magsugat na ganyan kanina. Ginawa mo yan sa sarili mo. Pwede ba tayo mag-usap ngayon, Raymond? Ano tong sinusumbong sa akin ng anak mo? Totoo ba nakabit mo yan at sinasaktan mo rin sila? Pwede bang wag mong pakialaman na nangyayari sa pamilyang to? Sino ka ba sa inaakala mo para pakinggan niya? Para hindi ka mapahiya, ngayon pa lang umalis ka na. Aba, bastos kang makipag-usap Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Bakit ka ba sumasabat? Sabi ko na sa inyo, Tito, ganyan talaga yan. Saka lahat ng sinasabi niya sinusunod ni Dad. Hindi ko alam kung anong ginawa niya Feeling ko nga ginayuman niya si Dad para maging sunod-sunuran sa kanya. Anong pagbibintang na naman niyang sinasabi mo? Mukha bang kaya kong gawin yan? Hindi mo lang matanggap na akong mas mahal niya kaysa sa inyo ng nanay mo. Mukhang may sa demonyo kang babae ka, kaya hindi malabo na kaya mo yung gawin. Magpapang-abot na naman ng galit ang dalawa pero agad yung natigil nang sinampal ni Raymond ang kanyang anak. Maging si Celso ay nagulat sa nangyari. Hinila niya kaagad ang pamangkin dahil baka mas lalo pang masaktan. Nababaliw ka na ba talaga, Raymond? Talagang sinaktan mo ang anak mo dahil lang sa kabit mo? Sabi ko naman kasi sa inyo,
na ako ang mas mahal at mas pipiliin niya. Hindi niyo pa rin ba gets? Kaya kapag sinabi ko sa kanya na palayasin kayo, yon ang gagawin niya. Kaya kung gusto mo pang manatili rito, Luna, maging mabait ka sa akin. Sundin mong lahat ng utos ko sa'yo, anak. Tara na nga, babe. Doon na tayo sa kwarto. Gamutin natin ang sugat ko. Ayoko na rito sa bahay niyo, ha? Sinasaktan lang nila ako eh. Hindi makapaniwala si Celso sa nakikita niya. Paanong nawawala ng kaisipan si Raymond kapag kasama niya ang babae na yon? Walang humpay na umiyak si Luna hanggang sa dumating ang kanyang ina. Ikinuwento ng dalaga ang ginawa ng kanyang ama at ang naging alitan nila ni Bea. Panay rin ang hingi ng tawad ng dalaga dahil sinisisi niya ang kanyang sarili kaya nagkakaroon ng ganong kaguluhan sa pamilya nila. Dito na lang muna ako para may kasama kayo. Hindi ako papayag na sasaktan kayo ng lalaki na yon. Malakas ang pakiramdam ko na may ginagawa ang babaeng yun kay Raymond. At yun ang dapat nating malaman. Baka po madamay pa kayo sa ginagawa ni Bea. O kaya saktan din kayo ni Daddy. Hindi ako papayag na gagawin niya sa akin yon. Dapat mas mabantayan sila. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Andito ako palagi para sa inyo. Sa mga araw na nagdaan, palaging galit si Bea. Ilang beses din silang nag-aaway ng kaibigan niya, pero kapag nasa loob ng bahay si Raymond, nananahimik lang silang lahat. Dahil sa patong-patong na problema, hindi na kinaya ng ina ni Luna ang mga nangyayari, kaya nagkasakit siya. Kinailangan siyang manatili ng ilang araw pa sa ospital. Gusto na nilang umusad ang kaso na isinampa nila dahil gusto na nilang maipakulong si Bea. Pero lahat yon ay binawi ng ina ni Luna. Ayaw niyang kasuhan ang kanyang asawa dahil umaasa pa rin siyang babalik ito sa kanila. Tito, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tumawag sa akin si ate nung nakaraan. Nagtatanong kung anong nangyayari sa bahay. Hindi ko naman masabi sa kanya. Ilang beses na raw siyang tumatawag kay Dad pero hindi siya kinakausap. Baka bigla yung umuwi. Tapos ganito kagulo ang maabutan niya. Tapos si Mami naman, hindi rin makausap ng maayos. Madalas siyang tulala. Tapos maya-maya lang iiyak na. Kailangan mo magpakatatag, Luna. Dahil ngayon, ikaw lang ang may kakayahan na maging matapang. Kahit na anong mangyari, huwag mong bibitawan ang pamilya nyo. Gumagawa na ako ng paraan para mapalayas ang babaeng yun sa bahay nyo. Ang inaalala ko lang, ang mangyayari sa susunod na araw. Kailangan kong umalis. Ayoko namang maiwan ka mag-isa. Baka kung mapano ka. Saan po ba kayo pupunta? May kailangan akong kausaping tao. 3 araw akong mawawala. Kaya ko naman po yun. Sa kabibihira lang naman ako magstay sa bahay dahil sasamahan ko si Mami sa ospital. Kung importante po yan, okay lang po sa akin na unahin niyo yan. Sa murang edad ni Luna, para bang naipasan na sa balikat niya ang lahat ng problema ng kanilang pamilya. Maging ang pag-aaral niya ay naaapektuhan. Tila ba nagkapalit na sila ni Bea ng sitwasyon. Ang marangyang buhay niya noon ay ang dating kaibigan na ang nagtatamasa. Hindi na rin siya sinusundo ng kanyang ama dahil mas inuuna nito si Bea. Sa ngalan ng pagmamahal niya sa pamilya niya, pilit niyang itinatago sa lahat ang kahihiyan na yon. Ipinangako niya rin sa kanyang ina na hindi niya ipagsasabi sa iba ang malaking eskandalong kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Isang araw bago bumalik si Celso, nagkaroon ulit ng pagtatalo kina Luna at Bea. Itigil mo nga yan! Ang kapal na mukha mong sirain ng family pictures namin ah! Saka huwag mong pakialaman ng wedding pictures ng mga magulang ko! Wala naman tong halaga eh. Basura na lang to. Ikaw ang basura sa pamilyang to! Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na ako ng bagong asawa ng daddy mo? Tanggapin mo na lang kasi.
Pasalamat ka pa nga, naaawa pa ako sa'yo eh. Kaya hindi kita pinapalayas dito. Kung ako sa'yo, maging mabait ka na lang sa akin. Never ako magiging mabait sa taong sumira ng pamilya namin. Tandaan mo, matatapos din tong ginagawa mo. At sa oras na matauhan si Daddy, sinisigurado ko sa'yong may kalalagyan ka. Tumabi ka nga dyan. Bitiwan mo yung family picture namin. Mapanira ka talaga eh. Palibasa di mo to naranasan kahit na isang beses. Hindi ka rin magkakaroon ng ganito. Bawiin mo yung sinabi mo! Wala akong babawiin dahil totoo ang sinabi ko. Kaya nga inggit na inggit ka sa akin eh, di ba? Hirap niyan, wala pa namang gamot sa ganyang klase ng sakit. Inggitera na nga, kabit pa. Cancer ka ng lipunan. Kaya bilib ako sa mga magulang mo na iniwan at pinabayaan ka. Tama lang ang ginawa nila. Dapat hindi nagtitiwala sa'yo dahil wala kang ibang gagawin kundi ang manira. Ano? Galit na galit ka na ba? Ano ba? Bakit mo ako sinampal? Dahil masyado kang madaldal! Nasasaktan ka ba sa katotohanan, ha? Kaya mo nga sinira ang pamilya namin dahil nahihirapan ka na magmakaawa sa ibang tao na mahalin ka. Sinabi nang manahimik ka na, di ba? Oh, hindi mo ako pwede saktan. Buntis ako. Magkakaanak na kami ng daddy mo. Sa oras na masaktan mo ko, sinisigurado ko sa'yong hindi ka na makakalabas ng bahay na to ng buhay. Hindi ako natatakot sa pagbabanta mo sa akin. Kawawa lang ang bata kapag natuloy ang ipanganak sa mundo. Pati ang magiging anak mo, ikahihiya ka. Agad na hinigit ni Luna si Bea at pinagsasampal ito. Tumagal ang away nilang dalawa na may hilahan pa ng buhok. Hanggang sa hindi sinasadya ni Luna na maitulak si Bea sa hagdan. Agad na nahulog ito at sakto namang dumating si Raymond. Napatakbo siya kay Bea at inalalayan ito. Ang baby natin. Sinasabi ko na sa'yo, gusto kong patayin ang babae na yan. Tapos ngayon, ang magiging anak naman natin ang gusto niyang mawala. Dapat sa kanya managot sa ginagawa niyang ito. Dad, mag-isip ka naman. Hindi yung palagi na lang babaeng yan ang kinakampihan mo. Dad, itigil mo yan. Nasasaktan mo ako. Please, Dad. Sige lang, babe. Ipatikim mo sa kanyang galit mo. Hindi sapat yung pambubugbog mo sa kanya. Siguraduhin mo magiging malaki ang pinsala sa kanya para matauhan siyang hindi niya dapat ako kinakalaban. Sige pa, saktan mo pa. Hindi na mawari ni Luna ang sakit na nararamdaman niya. Pinagsusuntok at pinagsisipa siya ng kanyang ama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kahit na magmakaawa siya at umiyak, mas pinapakinggan ni Raymond si Bea. Ilang beses ding hinila ang buhok niya at inuntog sa sahig. Namamanhid na ang buo niyang katawan. Wala na ring maintindihan si Luna sa mga nangyayari sa paligid niya. Pakiramdam niya, yun na ang huling araw niya sa mundo. Humihingi na siya ng tulong sa ibang tao pero walang nakakarinig sa kanya. Tila ba unti-unti na rin niyang tinatanggap ang mapait niyang kapalaran na maaaring sa kamay ng kanyang ama magwakas ang kanyang buhay. Hanggang sa nawalan siya ng malay, habang si Bea naman ay mayroong malawak na ngiti sa labi. Sa lakas ng bisa ng gayuma kay Raymond, lahat ng ipag-uutos niya ay gagawin ito. Tama na yan. Hayaan mo na lang siya diyang mamatay ng dahan-dahan. Pero huwag ka muna sanang mamatay, ha, friend? Kasi gusto kong habang buhay mong pagdusahan ang nangyari sa pamilya mo. Hindi pa ako tapos sa ganito. Gusto kong makita mo ang pagkapanalo ko. Hintayin mo na lang na magkaroon kami ng anak. Habang nagsasalita si Bea, sakto naman na dumating si Celso. Naabutan niya si Luna na duguan sa sahig. Galit na galit ito sa nakita niya, kaya agad niyang inatake si Raymond para suntukin ito. Dalawa naman silang nag-away, pero naawat din sila nang pumasok ang isa pang lalaki na sa tingin ni Bea ay kaedad lang ni Celso. Malakas si Raymond, nagpupumiglas at tanging si Bea lang ang nakapagpakalma sa kanya. Umalis na kayo rito. Huwag niyo nang guluhin ang pamilya namin. Pamilya?
Kailan mo pa natawag na pamilya yan? Alam ko na ang ginagawa mo. Alam kong nasa ilalim ng gayuma si Raymond. Kaya lahat na sinasabi mo sinusunod niya. At anong magagawa mo kung totoo nga yun, ha? Hindi na mawawala yan sa kanya. Kaya sumuko na lang kayo. Hindi ako papayag. Lalo pa't ginawa niyo yan kay Luna. Sinisiguro ko sa'yo na mas malupit na balik ang mararanasan mo. Magpakasaya ka ngayon. Pero sinasabi ko sa'yo, mawawala yan lahat. At ang maiiwan lang sa'yo ay ang sira mong dignidad. Umalis kayo rito! Layas! Sa mga sandali na yon, hindi na mapigilan ni Bea ang matakot. Sa oras na may kumontra sa ginagawa niya, maaaring masira ang plano niya. Kinausap niyang muli si Raymond at inutusan nito na ilipat na sa kanya ang ibang mga ari-arian nila at ang perang hinihingi niya. Pero sinabi ni Raymond na mahihirapan siyang gawin yon dahil kasal siya at lahat ng gagawin niya sa pera niya, kinakailangang naidulog niya rin yon sa kanyang asawa. Maliban na lang daw kung patay na ang asawa niya. Nakaisip ng panibagong plano si Bea. Sa kabilang banda naman, naging maayos ang kalagayan ni Luna nang maidala siya sa ospital. Ilang oras lang din ay nagkaroon na siya ng malay. May takot pa ring nararamdaman si Luna, lalo na kapag naaalala niya kung paano ba siya gulpihin ng sarili niyang ama. Nang kahit na paano ay kumalma na siya, naikwento ni Celso ang tungkol sa panggagayuma ni Bea kay Raymond. Makakapasok ako sa kwarto ni Bea kung wala siya sa bahay. Pero natatakot akong bumalik doon dahil kay Daddy. Paano kung inutusan na siya ni Bea na kapag nakita ko, patayin na ako? Saka, paano po si Mami? Sasamahan kita para masiguro na magiging ligtas ka. Kailangan mo lang gawin ang sinabi ko sa'yo para maibalik sa inyo si Raymond at matigil na ang kasamaan ng demonyo mong kaibigan. Salamat po, Tito. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi niyo ako tinutulungan. Nasa iisang ospital lang sina Luna at ang kanyang ina. Pero dahil may mga galos pa rin siya sa kanyang katawan, hindi niya mapuntahan ang ina. 2 araw ang lumipas. Kahit na paano ay nakakaya na ng dalaga na kumilos. Nang magpasama siya sa tiyuhin niyang puntahan ang ina, nakuha niya ang balita na kinuha na ito ni Raymond. Bakit iuwi ni Dad si Mami? Hindi naman sila magkaayos. Hindi kaya nawala na ang bisa ng gayuma? Kaya ngayon gusto na ulit ni Dad na ayusin ang pamilya namin? Imposible yun. Dahil kung bumalik na sa dati si Raymond, dapat pati ikaw pinuntahan niya. Masama ang kutob ko. Baka may masamang balak si Bea sa mami mo. Nako, kailangan natin mapigilan yun bago pa mahuli ang lahat. Kahit na hindi pa masyadong magaling si Luna, sumama siya sa tiyuhin niya para makabalik sa bahay nila. Noong una ay walang nagbubukas ng gate dahil ang dati nilang katulong ay pinaalis na ni Bea. Mabuti na lang at naalala ng dalaga ang pinagtataguan ng susi ng ate niya. Yun ang ginamit nila para makapasok sa loob. Ilang sandali pa, narinig nila ang pagsigaw ng ina ni Luna. Galing yon sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang. Agad siyang napatakbo roon at naabutan niya si Bea na sinasaktan nito. Walang yakang babae ka! Bitawan mo ang mami ko! Sinasabi ko na nga ba may masama kang balak? Buhay ka pa palang hayop ka? Pero huwag ka mag-alala. Pareho naman kayo magsasama ng nanay mo sa impyerno. Papatayin ko kayong dalawa. Ikaw ang mapupunta sa impyerno, hindi kami. Dahil nando naman na ang kaluluwa mo, nakasanla na sa demonyo. Wala kang karapatan na saktan ng mami ko. Buwisit ka talaga eh. Ha? Halika! Bitiwan mo ako, nasasaktan ako! Raymond! Tulong! Agad na tinakpan ni Luna ang bibig ng dating kaibigan para hindi na ito makagawa pa ng kahit na anong ingay. Nagkasakitan silang dalawa pero mas dehado si Luna dahil sa mga sugat niya sa katawan. Hindi pa naman niya masyadong nababawi ang lakas niya pero kailangan niyang lumaban para sa kanyang ina.
Habang nagkakagulo sila sa loob ng kwarto, biglang pumasok si Raymond at Celso at silang dalawa ang umawat sa dalawang dalaga na nag-aaway. Tulungan mo ako, babe. Sinasaktan na naman ako ng babae na yan. Huwag mo nang hayaan na makalabas sila ng buhay rito. Dahil hanggat nabubuhay sila, hindi nila tayo titigilan. Ang akala ni Luna ay papanig na naman ang kanyang ama sa kabit nito, pero nabigla siya nang malakas na sampal ang inabot ni Bea. Maging si Bea ay nagulat sa ginawang yon ni Raymond. 3 malalakas na sampal ang tinamo niya bago niya naintindihan ang mga nangyayari. Bakit mo ako sinaktan? Ha? Gusto mo bang idemanda kita? Isa lang ang ibig sabihin niyan, Bea. Hindi na gumagana kay Daddy ang panggagayuma mo. Imposible mangyari yon. Maliban na lang kung... buwisit! Anong ginawa niyo? Sinunog ko lahat ng mga ginamit mo sa panggagayuma. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Babe, di ba may pangako ka sa akin? Paano ng anak natin, ha? Buntis ako. Natigilan si Bea nang sampalin ulit siya ni Raymond. Walang ibang salitang sinabi si Raymond, pero bakas ang galit na namumutawi sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang tingnan ng matagal si Bea dahil galit na galit siya rito. Ilang beses na lumuhod at nagmakaawa ang dalaga, pero wala na talagang bisa ang gayuma. Pinalayas din siya sa bahay nila nang walang kahit na anong bitbit kundi ang sarili niya. Binawi ni Luna ang lahat ng ibinigay niya, kaya wala nang iba pang matatakbuhan si Bea. Pero dahil hindi matanggap ni Bea ang mga nangyayari, patuloy siyang bumabalik at nanggugulo sa pamilya ni Luna. Ano pa bang kailangan mo sa amin? Lubayan mo na kami. Hindi mo pa rin ba matanggap na hindi ka naman talaga mahal ni Dad? Ano, balak mo na naman ba siyang gayumahin? O baka naman balak mo rin kaming kulamin? Tumigil ka na kung may kaunting hiya ka pang natitira sa pagkatao mo. Ididemanda ko si Raymond. Buntis ako. Dapat niyang panagutan ng bata. Ipapakalat ko sa lahat na ni-rape niya ako. Lahat kayo rito, madadamay. Nababaliw ka na talaga, Bea. Ikaw na nga ang gumawa ng kaguluhan para masira ang pamilya namin. Ikaw pa ang may lakas ng loob na maging ganyang katapang? Bakit? Wala namang maniniwala sa inyo kapag sinabi niyong ginayuma ko siya, di ba? Pero may maniniwala sa akin kapag sinabi ko na ginahasa niya ako. Ewan ko na lang kung matahimik pa ang mga buhay ninyo. Walang magiging masaya sa atin. Lalo ka na! Hindi ako papayag na masisira ang buhay ko habang ang iyo ay magpapatuloy na maganda. Hindi ko kasalanan na nasira ang buhay mo. Ikaw ang pumili niyan at ikaw ang nagdesisyong gumawa ng masama. Baka nakakalimutan mo na matagal nang sira ang buhay mo. Dumating ako para sana maayos pa at mabigyan ka ng mas maginhawa at mas maayos na pamumuhay. Pero anong ginawa mo? Mas pinanindigan mo pa rin na maging masamang tao. Pero ang kasamaan na ginawa mo, kahit na kailan na hindi nagtagumpay. Wala akong pakialam! Hanggat nabubuhay ako, guguluhin ko kayo! Hindi kayo matatahimik! Ginawa nga ni Bea ang mga pagbabanta niya. Kinasuhan niya ng panggagahasa si Raymond. Kung ano-anong salita rin ang pinakalat niya sa paninira sa pamilya ng dating kaibigan. Hindi rin nagpatalo si Luna para ipaglaban ang pamilya niya. Sa pagpapatuloy ng problema at kaguluhan, hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral si Bea dahil wala na siyang makuhang suporta at tulong kahit na sa mga magulang niya. Kahit na ilang beses siyang lumapit sa mga kamag-anak niya, tila ba walang handang magbigay ng simpatya sa kanya. Dahil sa dami ng nangyayaring stress sa kanyang buhay, namatay ang bata na nasa sinapupunan niya. Wala rin siyang naging laban kay Raymond, lalo na nang magsampa na rin sila ng kaso laban sa kanya. Dahil sa galit ni Bea, muli niyang sinugod si Luna. Balak niya itong saktan, pero may mga taong umawat sa kanya. Walang hiya ka! Sinira mong buhay ko! Nawala na sa akin ang lahat!
Hindi ako ang sumira sa buhay mo. Ikaw ang may kagagawan kung bakit ka nagkakaganyan. Karma mo na yan dahil sa pagiging traidor mong kaibigan. Hindi naman sana magiging ganyan ang buhay mo kung hindi ka nagpatalo sa inggit mo eh. At hindi ka gumawa ng masama sa ibang tao. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang panalo. Ikaw pa rin ang mas lamang habang ako. Mas lalong humihirap ang buhay. Hindi pwedeng ganito na lang ako. Hindi pwedeng maging talunan ako habang buhay. Wala kang ibang dapat nasisihin kundi ang sarili mo. Doon pa lang sa pagtingin mo sa akin bilang kalaban mo, habang ako tinuturing kang kaibigan, mali ka na eh. Tapos nagawa mo pang sirain ang pamilya namin. Mas pinanigan mo ang kadiliman. Ngayon na nilalamon ka na niyan, hindi mo na magawang makalaya. Pasensya ka na, Bea. May choice ka naman nun eh. Mas pinili mo lang maging kalaban. Masama ba na gustuhin ko rin na maging masaya? Hindi yun masama, pero masamang sirain ang kasiyahan ng iba para sa ikasisiya mo. Hindi mo kailanman magagawang magkaroon ng buo at masayang pamilya kung ninanakaw mo yun ng sapilitan mula sa ibang tao. Hindi pa rin ako papayag. Hindi pwedeng ako lang ang magdurusa. Sama-sama tayo maghihirap. Wala sa atin ang magiging masaya. Paulit-ulit yung sinasabi ni Bea. Ilang beses na rin siyang nanggulo sa tapat ng bahay ni Luna, kaya nakapagdesisyon ang pamilya nila na lumipat na ng bahay. Bumili sila ng lupa sa probinsya para doon na muling ayusin ng paunti-unti ang kanilang pamilya. Hinintay lang nilang makapagtapos sa pag-aaral si Luna. Habang bumabalik na ang masayang pamilya ng dalaga, nawawala naman na sa sarili si Bea. Madalas siyang nakikitang palaboy-laboy sa labas at nagwawala. Paminsan ay nakakasakit siya ng ibang tao. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy si Luna na abutin ang pangarap niya, pero hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang dating kaibigan. Wala na siyang balita pa tungkol kay Bea, maliban na lang sa palagi nitong pagwawala sa tapat ng dati nilang bahay. Isang araw, habang walang pasok si Luna, sinadya niyang bumalik sa lugar kung saan madalas nakikita si Bea. Para bang may naiwan pa rin sa sarili niya para mag-alala rito. Nasa loob lang siya ng sasakyan kasama ang tiyuhin niya. Tanaw niya si Bea na nakatulala lang sa gilid ng kalsada at mag-isang nagsasalita. Bakit ka pa bumalik? Hinayaan mo na lang sana sa nakaraan kung anumang ugnayan yung dalawa. Awang-awa talaga ako sa kanya, Tito. Hindi ko akalain na aabot na siya sa ganyang punto. Wala man lang nag-aalaga at nagmamalasakit sa kanya. Ginawa niyo ng malasakitan siya noon. Pero ano ba namang ginawa niya? Di ba mas pinili niya sirain yon? Isa pa, nangyayari yan sa kanya dahil sa dami na rin ng kasalanang nagawa niya. Oo, sabihin na natin na naaawa ka kasi tinuring mo talaga siyang kaibigan. Pero wala ka naman ang magagawa sa nangyayari sa kanya. Pinagbabayaran niya na ang kasalanang nagawa niya. Dati kasi kapag nag-uusap kami, ang dami niyang pangarap. Ang sabi niya pa sa akin na kapag nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, hindi niya hahayaan ang mga anak niya na maranasan ang pinagdaanan niya. Hindi niya iiwan ang anak niya para sa ibang tao. Kaya siya nagsusumikap para makakilala ng tamang lalaki para sa kanya. Suportado pa ako sa kanya noon. Tapos ngayon, makikita ko siyang ganyan. Nawala na sa sarili. Palaboy-laboy na lang sa kalsada. Nakakalungkot talagang isipin. Kaso, tama nga po kayo. Siyang pumili niyan sa sarili niya eh. Hindi ko man narinig sa kanya na nagsisi siya sa ginawa niyang gulo sa pamilya namin. Pinatawad ko na siya dahil ayaw ko na ring makulong sa nakaraan. Sana dumating ang araw na maging maayos siya at magbago para sa sarili niya at sa pangarap niyang pamilya. Hindi napigilan ni Luna na maging emosyonal dahil kahit na nagalit siya kay Bea noon, may magagandang alaala naman silang nabuo. Tinulungan niya ang dating kaibigan na magkaroon ng matutuluyan. Humingi siya ng tulong sa mga kakilala niya para mapagamot ang dati niyang kaibigan.
Inisip niya na yun na lang ang huling tulong na maibibigay niya. Iiwan na niya kay Bea ang pagdidesisyon kung nais niya pa nga bang magbagong buhay o hahayaan na lang talaga niyang masira ang buhay niya ng tuluyan. Yun na rin ang huling beses na may nakuhang balita si Luna dahil pinutol na niya ng tuluyan ang pagkakaibigan nilang dalawa. Simula noon ay hindi na rin siya nagkaroon pa ng matalik na kaibigan. Mayroon siyang mga nakikilala pero hindi na siya nagtiwala sa kahit na sino. Sa paglipas pa ng panahon, nakapagtapos na siya ng pag-aaral niya hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Ang mga magulang niya ay nanatili sa probinsya at patuloy na nagmamahalan. Sadyang dumating lang ang dagok sa buhay nila, pero sa huli ay ang pagmamahal na tunay pa rin para sa pamilya ang mas nanaig. Sa dami ng pinagdaanan ni Luna, natuto rin siya sa buhay. Minsan, hindi nawawala sa isip niya ang takot na baka maulit ang nangyari, pero mas pinaniniwalaan niyang mas makapangyarihan pa rin ang katotohanan. May pagkakataon din na gusto niyang makita ang dati niyang kaibigan, pero pinipigilan na lang niya ang kanyang sarili. Naging malaking aral din ang pagkakaibigan nila ni Bea na maibabahagi niya sa mga anak niya. Na minsan ay hindi naman masamang magtiwala sa isang kaibigan, ngunit kailangan pa rin na mag-ingat. Huwag nilang paiiralin ang inggit at galit dahil sa huli, yon ang sisira sa kanila. Habang nakikita niyang lumalaki ang mga anak niya, nasusubaybayan niya rin kung paano sila nakikipagkaibigan. Iisa lang ang hiling niya, na sana kahit ang mga anak niya ay makatagpo ng isang tunay na kaibigan at hindi isang klase ng tao na handa silang traidorin at gamitan ng itim na kapangyarihan para masira ang kanilang masayang pamilya. Hinihiling niya rin ang mga taong nakaranas ng buhay na pinagmulan ni Bea na sana ay makabuo rin sila ng pamilyang pangarap nila nang hindi ginagawang makapanira ng iba. At ang paggamit ng itim na kapangyarihan para pumabor ang lahat ng hiling ay mayroong mabigat na kabayaran. Walang mabuting kahihinatnan ang kasalanang pinilit pa ring gawin, kahit na alam nang sa umpisa pa lang na ito ay maling-mali. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kay Maria Luisa Chavaria, Raymart Afable, Ate Aya, Mike James Tapak, Elizabeth Hardenil at sa kanyang asawa na si Umar Kitab ng Mansera, Pakistan. Vicky Yabut, Ellen Torres, Nathaline Canonio, Lady Lynn, Catherine Bolivar, Monica Santos, EJ Dulay, Julieta Ortega, Larcy Siriban, Barbie Lynn G at sa asawa niyang si Ryan at sa mga anak niya na sina Vince at Catriona. Shout out kay Linda Marie Cowley, Perlin Nicor at kay Mama Inday at Papang Apyong ng Sitio Tuong, Lady Dam, Ramil Fariolin, Mirna Alfaro, Lurian Vitalicio, Leonisa Cobo, Chef M, Ate Auring, Ate Ne, Ate Juliet, Kath, Ruth, Jay at Dennis ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna, Marie Delight Worker, Supladang Pasaway, Marisa Villanueva, Van Liboon at sa mga taga-Inuya, Ukay-Ukay, Jenny Suzuki, Ami Viray, Febe Ranyada, Desiree Reganit, Gia Gigi, Hazel Badwa, Tita Dagupan, M. Rose Strong OFW in Kuwait. Hi kay Julian Teves at kay Inday Kagasan, Rose Ann Rama, Arlene Abenoja, Jessica Mesa, Grace Maniego,
Arian Gale Leonora at sa kanyang asawa na si Romeo Marcelino. Kumusta kayo? Hazel Fiesta, Ann at Mudge, Mary Grace Lothar, Gami Ramos, Elgin TV Vlog, Mary Grace David, Noemi Garcia Pabunan, Ara Lucas, Jomer Suarez at shout out daw kay Mengay, Agripina Balza, Judy Ann Rabara, Paul Velarde, Matt Sarol, Cheryl Bronyosa, Roda May Panaligan, Francisco Neng, Riza Jaik, Carlita Nocerale, Janet Cisneros, Daphne Alejandro, Marinel Salazar, Pamela Agasang, Sherlyn Joseco, Razon Yao, Roslyn Mangilin, Lilian Pakingan, Soledad Celeste Quizon. Hi kay Lydia Lopez, Linda Daza, Kathy DC, 1031, Januar Avestruz, Jinky Gonzales, Lita at Kath, Alan at Denan, Gina Veldad, Elizabeth Pamintuan. Belated happy birthday kay Marges Razon. Shout out kina Lori V, Rosalina Bugayong, Asodisen Cerila, Cristina Padonyo, Jurica Ave Santiago at sa Commissary Department ng R. Reyes Pizza Hub from Ria Cabria. Salamat din sa mga avid listeners natin na sina Mean Abendan. Shout out sa mga kapatid ni Emily Paran na sina Marilyn Manos Buhian, Christy Manos at Arlene Manos. Gina Mariano at pa-shout out daw kay Chef Del Cantos. Love you always from Amanda. Hi kay Roy Lacandalo, Ami Yong, Jonah Condua, Agripina Balza, Sara Bulaon, Flor Manonday, Star Mandy, I Love Traveled, Gina Lynn Sibayan at sa Sibayan family, especially kay Emang, Sky at Kuya Christian. Kumusta kayo, Josefina Fuelias, Sam Hutafo, John Dili Fajardo, Hana Maylin Sesgundo, Rosemary Kayanan at Landel Kayanan, Sydney Crosswind, Ems Abordo, Jeneline Mix Vlog, Mary Jane Enrico, Limay 34, World Music, Jake Official and Pro Bacon Official. Maraming salamat sa pakikinig, Lance MBB, Larnie Azurin, Angeline Mina, Roberto Crimen, Cesan de la Cruz, Chris Lawrence Villanueva, Ramil Roasa, Marites Nalika, Elise Lee, Lovely Rose Roa, Jessie Pangadlin, Virgie Olikino, Azenar Noriv at sa Azenar Goodies, Brian Arines, Sheren Solero Masagka, Jane Rabulan, Emelita, Basanta Mila, Razel Sombrero, Miguel TikTok 3328. Shout out din kina Raisa Makakena, Lo Viviens 6170, Pureza Tagiwalo, Cherilyn Dasalya, Mabs, Girly Satur at sa Siling Department ng Cosmo Malvar Batangas. Shout out sa Line 3 kina Jezreel Caldea at Mary Rose Alva, Angelita Manlapas at sa kanyang mga mananahi sa Von Dave Garments, Christine Calitis at pa-shout out daw kina Aling Denise at Aling Auring. Hi kina Nena Diones, Simply Mix Videos 3298, Chiki So, Arlon Verdejo, Sicor 7591. Hi kina Raquel Zalameda at Dumapli Family, Misteryosa Edit, Lili, Malaya De Mayo, Sammy Lumiguez, Arlene Torquiza, Ara Tobias, Marlene Guevara, Japi Portes, Filipina Palsario, Julieta Ortega,
Kimpoy Feliciano, Tess Howgate, Maylin Ostan, May Fugaban, Janeth Tapas, Emily Regino, Christine Olasiman, Lay Diary, Tammy 6722. Maraming salamat kina Jessica Rojas, Mariam Duca, Violeta Largo, Rachel Whitney, Beth Mercado, Eliza Felias, Jennifer Deginon, Albert Balderrama, Elizabeth Pamintuan, Marinel Salazar at sa mga tita niyang masipag makinig ng mga istorya ni Lola Telang na sina Digna Pastoral, Chris Pastoral at Rhea Relioso. Rubina 266, Januar Avestruz, Florence Hervasio at kay Mel Santarita. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.